Hey guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. And this is Alwin. And I am Emma. Sa mga bago po sa aming channel, ayan po, you can consider subscribing po. Yes. Just click lang the notification bell, Ayoko, guys. baby. Parang ending. Hey guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. I'm Alwin. And I am Emma. Hello po sa mga bago sa aming channel dyan. Yes. So ngayon, pag-uusapan natin ay... Ang magandang balita. Yes. Ayan, gusto lang namin i-share sa inyo ang happy news na finally considered sold na po ang bahay na inofera natin last time. Yes. So yun guys, nagbabalik na tayo. And Ayan. yan, syempre, ikukwento lang namin sa inyo guys kung ano yung mga Pinagdaanan natin. bago ma-considered sold. At least kasi maging helpful video para sa mga nagbabalak yan pumasok sa housing market. Yes. Kasi syempre as what I have shared with you, wala kaming masyadong videos na napapanood yan kung paano ba bumili ng bahay dito every step of the way. Yes. Yan, hopefully nakakatulong itong videos na to sa ibang viewers natin dyan. And ito na nga po, yan, paano ba yung process para masabi natin considered sold yung bahay. Okay. Ayan, going back sa ating mga previous videos, nasabi natin na nung nag-offer tayo, and then nung inaccept din yung offer, nakalagay doon sa ating contract na meron tayong 3 conditions. Yes. So, ibig sabihin, kahit nag-o-offer lang tayo, hindi pa yon talaga final. Kasi naglagay kami ng 3 conditions. Again, inspection. So, kailangan... Actually nabanggit na natin yun sa maayos yung ating vlog. Bahay or structure, walang masyadong problema. Kung meron mang problema, minor lang and kaya nating solusyonan. Pangalawa, condo doc. Kailangan okay yung budget nila, may reserve funds, hindi tayo problema na magkakaroon ng special assessments or pagkakaroon ng taas ang kanilang condo fee. And then, pangatlo guys is yung mortgage approval. Yes, kasi kapag hindi tayo na-aprobahan ng lender, syempre hindi natin itutuloy yung ang pag-purchase ng bahay. And since yun na nga nakita ko niyo sa aming past videos na unti-unti nating na-fulfill yung conditions. So okay yung inspection, okay yung condo document review, and finally okay din ang ating mortgage. Kasi na-approve na siya finally. So, nung na-approve yung mortgage namin, di ba, we had a call with our mortgage broker that night. Nagpirmahan din kami. Ang tawag doon sa pinirma naming document with the mortgage broker is the commitment letter. Yes, sir. So, doon na nakalagay kung ilan yung interest rate, ilan yung term, magkano yung ipapautang nila sa'yo. Kasi yung sa amin, ang sinelect namin is 5% down payment. Although, pwede nating pataasin yon, pero kasi kami na lang yung maglalagay nun in any case. Kasi gusto namin yung extra ay reserve funds pa namin, parang kung tawagin, or emergency funds. Yes, mahirap guys sagarin. Mahirap sagarin yung funds. So, kung nakita nyo yung video namin about FHSA, it's more than enough para sa down payment, pati na rin yung closing costs. Pero, hindi namin lalahatin yun. Kaya, nag-decide lang kami na 5% kasi yung lending institution naman ay nag-a-allow ng like fast track payment or lump sum payments up to 20% every year. So, yan. Kung meron kaming extra, we can put it there. Natin. Or, pwede rin hindi. And, we can choose to invest it sa mga mas matataas na magbigay ng interest rates. Yes. So, yan. Dapat talaga pag-aralan mo, ibabayad mo ba siya in advance to pay off your mortgage or ilagay mo na lang muna siya sa mga high-paying stocks or dividends. Yes. And yun na nga po, nung bago kami magpirmahan yan, ng kontrata, tumawag muna si Kuya Daniel to explain some things and then kino-confirm niya sa amin na if we are already ready to waive
yung conditions. Mhm. So, prior to him calling, nakausap nga namin yung mortgage broker and nagbigay na rin sila ng go signal that we can waive yung conditions regarding sa financing. Yes. Tapos, after the call with Kuya Daniel, ay sabi niya, i-email nyo sa akin yung sagot nyo kasi it has to be written. Hindi naman pwedeng call lang. Na, okay, tawag Kuya, lang, go. ganun. Oo, kasi malaking obligasyon yan kapag mamaya na misunderstood niya na, ay, ayaw pala namin mag-proceed or what. So, in-email namin yon and then, ayun, binigyan niya na kami ng kontrata kinabukasan. And then, nag-usap pa ulit kami ni Alvin, a three-way call. Yan, during my break, no? Actually, nasa work ako noon. Nasa work si Alvin noon. Nasa work lunch time namin yun eh. Lunch time. Kasi tinanong naman ni Kuya Daniel kung ano yung time na available kami pareho. So, three-way call yun. And then, he explained some things then, again. And then, kasi ito na nga, kapag daw, pinirma na namin yung kontrata na to and we are waiving these conditions, ibig sabihin, yung bank draft, yung $10,000 na binank draft namin, na deposit yun, di ba? Hindi na yun refundable. Yes. So, sabi ko, before we sign, refundable pa yun kapag mag-back out kami in case may any problem sa three conditions. Yep. Pero the moment that we waive it and we sign the contract, ayan na, non-refundable na yun in case mamaya magbago yung isip mo, di ba, magkaroon ng problem, whatever, change ka ng property na gusto. So, grabe, $10,000 Goodbye na yan. na yun. Goodbye na yun. Kasi it's bound, you are bound by that agreement. Yes. Kaya, pinag-isipan din namin, nag-pray kami, ito na ba talaga? Kasi $10,000 yan, go na. Wala nang bawian. In case bawiin mo, goodbye na. Yeah. So, yun, after few minutes, nag-confirm na rin kami kay Kuya Daniel. Ayan, then afterwards, nag-email na siya. Sabi niya, congratulations, Aprado family, this property, blah, 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 is considered sold with exclamation point. Yes. Ayan, grabe, sabi ko, Iba yung pakaramdam talaga. Kasi sa totoo lang, hindi naman sa ipinagyayabang namin na magkakaroon kami ng bahay. Pero iba talaga yung feeling, guys, na baga sarili mo na to, big investment to, kaya talaga kailangan maging maingat din talaga kami ni Emma. Kasi hindi biro talaga. So, nakakatakot rin. Pwedeng sabihin ng iba na nagmadali kami, pero matagal na rin talaga namin to pinag-iisipan. Yeah. Sobrang tagal na bago pag-graduate, pagka-graduate, mortgage broker agad talaga yung kinausap ko. Kasi I wanna know kung ano yung standing namin and then kung ano yung, magkano yung pwede pa namin i-improve para makautang. Yeah, dugtong ko na rin dyan. Kasi guys, actually na-vlog na rin namin to. Nag-aaral pa lang si Emma, guys. Nagtanong na kami kay Jillian. Yeah, masyadong excited. No, pero hindi kasi, plano naman talaga namin yun. Planning yun. So, kung into real estate market kayo, ayan, ay maintindihan niyo yan. So, it's a big risk, pero kailangan nyo i-take yung risk. Kaya nga naalala mo, nung nakausap natin si Jillian second time, nabanggit niya, call ka na pala sa akin before, may sabi record niya. Ka na. So, nagkagulatan na lang sila. Pero kasi kami, alam namin kasi si Jillian, nakausap na namin before. Pero siya, parang, siyempre sa dami ng kliyente siguro, hindi niya na kami matandaan. So, yun. During that time, pending or kaka-apply ko pa lang ng PGWP. So, sabi niya, ayun nga, antayin ko na lang din yung result kasi hindi pa rin naman talaga ako ready that time. Gusto ko lang malaman yung figure. So, binigyan niya kami ng estimate. So, again, 350,000 during that time. So, kung interested kayo malaman at this point in time, kahit wala pa kayong plano or kahit next year, yan, you can inquire sa link. Yan, binigay nila yung link dyan sa description box kung paano nyo sila ma-reach out. So, pag nag-fill out kayo dyan, I think meron siyang team member na kakausap sa inyo and then you can go from there para malaman nyo kung magkano yung afford nyo as of now and then magkano later on if your income improves, diba? Let's say, halimbawa, nagtanong kayo ngayon, sa tingin nyo, medyo mababa pa yung... wait pa. Wait pa kayo. Hintay pa kayo next year. Ganun. So, nasa sa inyo naman yan. And ito nga palang bahay na to, syempre, ayoko rin magkaroon ng interpretation yung iba. So, syempre, utang ito. Yes. So, binili ng bank and then pinautang sa amin. Baka sabihin na naman, hindi pa sa inyo yan. Hindi pa talaga. Which is totoo. Parang kami lang yung naka-front sa title. And then, yun, basta masaya kami na we are taking this step yan para sa aming dreams. Yes. Super happy ko yan, honestly, kasi first bahay namin together. Hindi ko na share pero
ilang bahay na rin yung narentahan namin. Yeah. Palipat-lipat kami ng bahay. Ang hirap din. Kaya parang yung feeling ko na na-excite na rin ako na finally magkakaroon na tayo ng bahay na hindi tayo mamomroblema kung tataasan tayo ng renta, kung papaalisin ba tayo ng landlord or whatever. Yung mga ganon. Ang bahay namin nasa Mindoro pero during that time kasama ko rin si Alwin nun. Hindi pa kami married nun. And then nabagyong Ursula yon. So may lumipad na bubong. Tas hindi na namin napaayos. Yeah, super nakakatakot that time kasi yun yung pinakamalakas na bagyo na dumaan sa probinsya namin na nakadamage ng bahay. Tapos ever since, nakikitira lang din kami sa lolo ko nung nag-college ako. And then, yun, rent na, dorm, whatever. So, wala kaming like permanent place. Yeah. And even yung bahay, like na tinuluyan namin sa Bulacan is rental house. So, iba yung feeling na sobrang saya na magkakabahay. Parang we are reaching like dreams na rin kahit starter home lang. Alam ko hindi perfect yung napiling bahay, pero wala namang perfect. Oo, masaya na kami sa ganong panimula. Yeah, yun nga guys, sabi ni Emma, ito yung first house namin. Although sa Pilipinas kasi meron kaming condo. Tag-isa kami. Pero so, wala hindi sa amin yun. Kumbaga parang, hindi sa aming dalawa. Kumbaga tag-isa kasi kami. Nabili niya yun nung hindi pa kami kasal. Ako rin, ganun din. Pero ano pa yun, hindi pa na-turn over. Binibuild pa lang siya. Hindi ko pa ma-feel. Yan, parang ano lang yun, forced investment. Pero ito talaga, yung lilipatan na titirhan na, iyon na talaga. Yes. So, bago ma-approve din naman or bago tayo mag-decide. Ayan, kinausap ko rin yung family ko, nag-video call kami, sinend ko yung link, kamusta, tinan nyo nga yung bahay, anong sa inyo. Syempre sila, excited din. Parang game na ba, sure na ba? Kasi ang ganda nga raw ng bahay, tapos baka malula or mabigla tayo sa babayaran. Yeah. So, yun yung syempre mga bagay na dapat i-consider natin. Alam ko, being a homeowner, hindi yan madali. Parang mayat maya, andyan yung bills. So, dapat talaga may maayos na pagpaplano. Yeah. So, and we are here yan para maharap lahat ng dadating na bills. Yeah. So, nung na-considered sold na siya, yan, syempre, hindi pa namin na-share talaga agad-agad. Share namin siya sa office mates namin. Ayan, si Sam, kasi nga during the office ko, yun, ginawa yung confirmation. And then, sa family ko, na-share ko na siya. And then, yung sa ilang-ilang friends namin dito sa Calgary. Mga medyo, lang talaga, close sa amin. Yung mga yun lang yung mga nakakaalam. And yun, kasi nga nakikita ko na rin sa mga comments sa previous vlogs natin na ina-upload. Ay, nakita na nga raw nila sa like MLS or whatever website na sold na yung property. Yeah, ang dami nagko-comment actually. Yan, yun nga lang kasi sabi ko ang daming pending videos kaya hindi ko alam kung kailan pa ma-upload to. So, May 30 guys, yan. Ito yung date na considered sold na yung property. And we are thankful din sa mga nakakaintindi at hindi nag-rush sa atin. Grabe, by force talaga kailangan i-dictate, no? Parang real time. Syempre, we are content creators. So, we have plans din kung ano yung videos na i-upload. So, yun nga, maraming salamat sa mga nagpapasensya. Ayan, kung ano man yung i-decide naming i-upload for that day, ay nakakapag-wait pa rin sila and nasi-share nila yung happiness na nafe-feel namin every step of the way. Yun ang gusto rin kasi talaga namin, guys, ipakita sa inyo. Yung journey talaga kung paano namin binili nung since day one hanggang or like offer matransfer sa amin. Hanggang step by step. Pero as of now, as of the making of this video, pa po namin nami-meet yung lawyer. Ayan, pero mag-update kami kung paano ba kami maghanap ng lawyer, ano ba yung kino-consider nating mga bayad. Yan. Alam ko may nag-aantay din yung mga costs na dapat daw i-consider. Yan. Kasi medyo malaki-laki rin yon yung tinatawag nating closing costs. And as of now then, hindi pa po kami nagbabayad ng remaining down payment. So, at least we are just sharing na ito nga pong property na to ay considered sold na at wala nang urungan. Otherwise, mawawala sa amin yung $10,000. Siguro sa ibang video natin siguro ipapakita sa kanila yung mga other expenses pa. No? Yes, hindi lang doon sa down payment na 5%. So, meron pang expenses guys. May Lawyer, ka pang, etc. I-ready na medyo malaki-laki pa for the closing. Yung inspector na lang. Isa na yun. Diba? Like around $500 na. $500.
Yes. So, yun guys, no, I hope, nagiging happy kayo sa lahat ng pinagdadaanan natin. Sa mga hindi happy, okay lang yan. Just keep our videos kasi ayaw namin ng stress. So, kung nagiging sore eyes or whatever yung vlogs namin, madali lang naman yung solusyon dyan. Just skip it. Huwag niyong panoorin. Diba? Huwag niyong Okay lang. panoorin. Kung Sa amin medyo kasi, nananawa kayo sa ganitong klaseng vlog, huwag niyong panoorin. Diba? Yun lang naman. Basta kami, tuloy lang kami sa pag-share kung ano yung every step of the way na experience namin. Yeah. And we are happy kasi may mga tao ding sumusuporta and natutuwa. Yan na nag-guide sila kasi daw sila may plans na bumili din later on or next year. So may mga nag-email na and may nagme-message sa amin sa Facebook. Yeah, which is yun naman talaga yung gusto namin mangyari. Yan. Na ma-guide kayo. Yan, ma-guide. Yan, kasi kami wala kaming idea and hopefully nakakatulong Nanganga pa rin yung buti, videos namin. alam niyo guys, sobrang sipag lang din talaga ni Emma. Siya talaga lahat. Ako kasi, alam mo yun, sa tanda ko na parang hindi na ako agad ganun kabilis Kailangan ng support. Support lang talaga ako. Support lang talaga ako. So, mahirap din naman kasi pagdaanan kung mag-isa ka lang. Kaya, kailangan pa rin ng nagtutulungan ang mag-asawa. Yeah. Alright, so, yeah. Ayan, no, kung gusto niyo panoorin kung ano yung property na pinag-uusapan natin dito sa mga hindi pa nakapanood, yun yung This Is It na feeling na video, no? Oh, so, ilink na lang din natin sa description box. Yep. And sana hindi natin makalimutan. Alright, so abangan niyo pa po ang mga susunod naming videos kasi ngayon ay syempre exciting part na to. Yep. Yan nga, tuloy pa rin yung ating hanapan ng furniture. Yes. Tuloy pa Sure rin. na yan. Maghanap na tayo kasi approve na tayo. Tapos share natin yung about sa lawyer's expenses. Share natin yung pagpaprocess ng down payment. Yan, napakarami pa. Tapos yung maraming impakehan. Yan, start na kami. Kaya, naghahanap kami ngayon ng mga boxes. Oo nga eh. Although, yan, may na-reach out na tayong mga friends na nagbibigay or magbibigay ng boxes para sa mga gamit-gamit natin dito sa bahay. Yes. Kaya yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin and sana nakatulong tong video na to. If sa tingin nyo guys nakatulong tong video na to, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated kayo ng latest video namin ni Emma. Yes, sa mga hindi pa rin po naka-follow sa aming Facebook channel, meron din po kaming Facebook na page na Alwin and Emma. Yan, you can follow yan. Minsan din ay nag-upload tayo ng reels or whatever postings doon. Yan, real time. Alright, so hanggang dito na lang muna. We'll see you again on the next one. Peace!